Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sabihin ko sana, isang mapagpalang birthday ng inyong lingkod. Purihin po ang Panginoon. Sa lahat po ng bumabati, pati po rito sa ating Bible study online, may pagbati, mas higit po yung inyong attendance sa ating Bible study kaysa po sa pagbati po ninyo. Mas importante po, kayo po ay nasa harapan ng inyong mga cellphone at tayo po ay sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Kanina pa po umuusok ang aking cellphone sa pagbati, sa messenger, sa aking mga batchmate. Nakakainis po kasi itong COVID Hindi tuloy kayo makapunta para kayo ay makapaghatid ng regalo. Purihin po ang Panginoon. Buti po ang aking anak na pastor ay nag-time out sa kanyang schedule. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay kahit paano. Ay nakarating po siya kagabi uli. Isa pong pagpapala po yun. Kahit wala po kaming paghaharapan, importante po ay nagkakasama-sama. Pero meron din po. Kaya nga, iniimbitahan ko po kayong lahat para kayo po ay makisalo sa amin. Unang-una, ang aking nahanda na ating pag-aaralan, naihanda ko na po ito, nailuto ko na po ito kahapon. At ngayon po yung para sa physical, niluto ko na rin po. Lulutuin pa po pala ni Mark yung spaghetti. Pero naka-ready na po. Spaghetti po at saka bibili daw po ng ice cream mamaya. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Balik tayo sa normal. Tayo po ngayon ay kasama na po natin ang mga frontliner, ang mga Milarpis family. Nandiyan na po sila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Ann Cabrera Milarpis, Evangeline Milarpis, ang aking anak na pastor, Anthony Castro, Amalia Milarpis Santos, Rosiela Vanessa Santos, at si Christy Amoyo from Malaysia. Purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay, sa inyong mga buhay na patuloy na sumusuporta, nanonood ng ating Bible study. Alam ko naman na ito ay nasa kalooban ng Panginoon. Naging daan para sa bawat isa ay magkaroon ng pananampalataya at magkaroon po ng pagkilala sa tunay na Diyos na buhay. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong paksa ay sabi po, ang ating paksa ay we are more than conquerors. Amen? Tayo ay higit na mananagumpay. Hallelujah. Amen? Tama po ba? Lahat po ba ng anak ng Diyos ay nananagumpay? Amen. Hallelujah. Atin pong buksan ang ating Bible. Sa lumang tipan po tayo. Pangalawang hari. 2 Kings chapter 18 verse 5 to 16. Inikian ko na naman po. Inumpisahan ko na naman po sa 5 kasi po ang mostly ang pinaka-lundo ng ating pag-uusapan ay pataas. Mula po sa verse 5 hanggang 16 ang atin pong pag-aaralan. Doon po sa may mga Bible, nakita nyo na po, sumunod na naman po kayo sa ating pagbasa at doon po naman po sa wala ay makinig. At sundan nyo po dahil andito po yung ating teksto ay yung ating paksa, nasa teksto na ating babasahin. At sabi po sa verse 5, ito po ay sa buhay po ni Haring Ezekias. Purihin po ang Panginoon. Ang pananalig ni Ezekias kay Yahweh sa Diyos ng Israel ay hindi natularan ng mga naging hari sa Israel, maging sa mga sinundan niya o sa mga sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at hindi nagsawa sa pagsunod sa kautusan. Hindi naman siya nilayuan ni Yahweh, kaya't nagtagumpay siya anuman ang kanyang gawin. Naghimagsik siya sa hari ng Assyria at hindi na bumuwis dito. Verse 8, nilupig niya ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza at sinakop ang lahat ng bayan sa paligid nito.
maging malaki o maliit. Napansin niyo po yung Gaza? Parang may gera po ngayon doon. Ano po? Verse 9, nang ika-4 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-7 naman ni Oseas sa Israel, sinalakay ni Haring Salmanasar ng Assyria ang Samaria. At nasakop ito pagkaraan ng 3 taon. Noon ay ika-6 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-9 naman ni Oseas sa Israel. Ang mga Israelita ay binihag ng hari ng Assyria at dinila sa Hala, sa Habor, sa paligid ng ilog Gosan at sa mga lungsod ng Medos. Verse 12, nangyari ito sa kanila pagkat hindi nila pinakinggan ang paalala ni Yahweh, nilang Diyos, bagkus ay nilabag nila ang kautusan pati ang mga tuntuning ibinigay sa kanila ni Moises. Amen. 13, nang ika-4 na taon ng paghahari ni Ezekias, ika-14 na taong paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib ang malalaking lungsod ng Juda. Si Haring Ezekias po ay hari po ng Juda. Kaya si Haring Ezekias ay nagpasabi kay Sennacherib sa Lakis, nagkasala ako, huwag mo lang kaming sakupin, ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo, at sila'y hiningan niya ng 300 talentong pilak at 30 talentong ginto. Tinipon ni Ezekias ang lahat ng pilak sa templo at sa palasyo at ibinigay kay Sennacherib, pati ang mga gintong nakabalot sa mga pinto ng templo at sa mga poste sa pintuan. Purihin po ang Panginoon, napagpala na po ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kami ay nagpapasalamat, nagpupuri sapagkat tunay nga po Panginoon ang iyong araw na ipinagkaloob sa amin sa araw na ito ay napakabuti. At sapagkat tunay nga po Panginoon, ang mga regular na aming supporter, nanonood ng aming Bible study ay narito na po Panginoon, kapiling na po namin. Dalangin namin o Diyos na muli kami samahan mo ng iyong Santo Espiritu upang ang lahat po ng maabot, makikinig at manonood ng Bible study online namin ito ay mapagpala at magpagkaroon po sila ng karagdagang kaalaman patungkol po sa iyo, Panginoon. Ganon din po, itinataas ko po sa iyo ang pamilya po ni Nanay Belia, Pangilinan Milarpis at ang kanyang mga anak, mga apo at mga manugang. Dalangin ko, O Diyos, na kami ay iyong samahan. Pagpalain mo po ang lahat po ng makaabot at makakarinig ng mensaheng ito. Na tunay nga po, Panginoon, na pinapahiwatig mo sa amin na we are more than conquerors. Salamat po, Panginoon. Ang papurit pagsamba, pagluwalhati ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. We are more than conquerors. Why? Kasi po, malalaman po natin mamaya. Lagi po akong mayroong pangunang salita. Ating natunghayan ang pagsalaysay na ang pagsalakay ni Haring Sennacherib na hari ng Assyria sa Juda ay naganap pagkatapos ng mga gawa ng katapatan ni Haring Ezekias ng Juda. Ang bagabag at pagsubok ay paminsan-minsang dumarating sa isang mananampalataya na naging lubusang matapat at masunurin sa Diyos. Gayunpaman, ang katiyakan ng pananampalataya ay ito. Siya na kasama natin ay napakadakila, ano't mapagtatagumpayan natin ang lahat ng isinasagawa ng kaaway laban sa atin. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 32, verse 7, magpakatatag kayo, lakasan ninyo ang inyong mga loob, huwag kayong matatakot sa mga taga-Assyria. Higit ang kapangyarihang inaasahan natin kaysa lakas na inaasahan nila. Amen?
Sabi din po sa 1 John chapter 4, verse 4, ang mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Amen? Kaya nga po, ating napansin po natin dito, sa kabila na si Haring Ezekias ay tapat at naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Pero may dumating po na pagsubok sa kanya. At ito nga po, si Haring Sennacherib, na hari po ng Assyria. Later on, sabihin ko po sa inyo kung ano nangyari kay Haring Sennacherib. Kaya nga po, si Haring Ezekias ay nagtagumpay dahil nga po, meron tayong Diyos na kasama sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga sabi po doon mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritong na nasa mga makasanlibutan. Amen? Tayo ay naglilingkod sa Diyos na buhay na hindi tayo pinababayaan. Amen? Amen. Hallelujah. Meron po akong apat na article ngayon. Hindi po tayo gagamit ng synonyms, ang acronym ngayon. Meron po tayong 4 na articles at ito po yung mga maaring ko sabihin na nangyayari sa buhay natin. Nangyari sa buhay ni Haring Ezekias, nangyayari din po sa buhay natin. Tayo pong sumasampalataya sa Panginoon ay nangyayari. Tayo na mga tapat sa Panginoon ay nangyayari. Why? Kasi nga po, article number 1. Meron po, sabi ko po rito, faith versus fear. Ano po? Pananampalataya versus pagkamatakot. Yung may takot. Pangangamba. Amen. Buti na lamang meron tayo stop dito. Sabi po sa verse 5, ano po? Ito po yung faith. Ang pananalig ni Ezekias kay Yahweh na Diyos ng Israel ay hindi natularan ng mga naging hari sa Israel. Tingnan po, maging ang mga sinundan niya o sumunod sa kanya. Yung po, yung pananampalataya. Naging kalugod-lugod ang pananalig ni Haring Ezekias sa Diyos na ating buhay. Amen? At ano naman po yung kanyang versus fear, yung pagkatakot, yung pangamba. Sabi po sa verse 11, andito po lahat Tanya po ang 5 verse 5 kontra verse 11. Tingnan niyo po. Ang 11, ang mga Israelita ay binihag ng hari ng Assyria at dinala sa hala, sa Habor, sa paligid ng ilog Gosan at sa mga lungsod ng Medos. Amen? Doon po nagkaroon ng pangamba si Ezekias. Sa atin pong mga mananampalataya, naaabot po natin to. Bagamat napakalaki ng ating pananampalataya, dumarating sa atin yung mga balita na mga sakuna na tayo ay ating pinangangambahan. Nakatakot tayo. Amen? Di po ba? Kaya nga sabi ko, meron tayong pananampalataya at meron tayong pangamba. Kaya ito po ay nangyari sa istorya po ni Haring Ezekias. Kaya nga po, faith versus fear, yung pangangamba. Yung pong nabalitaan pa lamang, sabi po sa 11, nang ang mga Israelita ay binihag ng hari ng Assyria. Doon pa lamang nagulumihanan na ang mga kaisipan ng mga Israel. Di po ba? Ganon tayo Pag tayo po ay alam natin, nakakaunti na lamang ang laman ng ating palabigasan, nangangatog na ang ating mga tuhod at problema na, nadadagdagan ang gurlis ng noo, nagiging nangangamba na tayo, nawawalan na tayo. Para pang wala na pag-asa. At tulad po ng isa araw, dito na lang po yung palabigasan, kaya po ako nagpa-deliver. Purihin po ang Panginoon. Ganun po ba? Kasi po, talaga pong ang mga Kristiyano, sabi ko naman po sa inyo hindi po tayo ligtas sa mga pagsubok. Pero,
Sabi nga natin we are more than conquerors. Mapagtatagumpayan natin yan. Amen? Amen. Ang sabi po sa awit, mababasa na po tayo ngayon, ha? Awit, ang sabi po sa 56 ng awit, ang sabi po, verse 3 to 4. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalaga pag-asa ko at tiwala. Amen. Amen. Pangako niyang biltaway, iingatan ko ng lubos. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, yung ating kalaban, talagang kinatatakutan natin, yung mga masasamang espiritu. Amen? Hallelujah. Yung ating mga problema. Ano naman po ang para po sa fear. Ano po? Sa 1 John 4:18. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig. Amen. Sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Yun nga po ang sabi ko, laging firm lang dapat ang ating pananampalataya pag dumarating po yung mga ganitong pangamba ng ating buhay. Nawawalan po tayo ng pag-ibig. Alalahanin po natin na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay kaya niyang koberan ang lahat ng ating problema. Amen? Hallelujah. Number 2. Article number 2. Andito po yung tayo po. Trust versus tremulous. Ano po yung tremulous? Afraid or fearful. Parehas lang din po. Ano po? Ang sabi po sa verse 6. Ang sabi po. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at hindi nagsawa sa pagsunod sa kautusan. Kasi nga po, si Haring Ezekias ay may katapatan sa Diyos. Ang kanyang pananalig ay gayon na lamang. Kaya nga po, na trust versus ano po? Tremulous. Afraid. Amen. Ano po yung ikinatatakot? Ang sabi po sa 13. Isa pang ikinatatakot. Nang 14 na taon ng paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib ang malalaking lungsod ng Juda. Hindi pa kasama ang templo, ang hari, ang kinaupuan ni Haring Ezekias noon. Kumbaga sa ikakaon, halos sa malalaking lungsod ng Juda ay nasasakop na. At hindi pa lamang yung kanyang kaharian ni Haring Ezekias. Kaya po, nandun na po yung kanyang tremulous, yung kanyang pagkatakot o ang kanyang fearful. Ano po, ang sabi po, yung pagkatakot. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po, sabi po doon, sabi po sa awit 97 verse 10 to 13. Ang lahat ng namumuhi sa masamay, mahal ng Diyos. Amen. Kasi may pananampalataya. At siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa tapat ang pamumuhay. Kaya nga po yung may tapat, yung trust versus tremulous. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Amen. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat gunitain at kay Yahweh ay iukol ang papuring walang maliw. Yun po yung nagtitiwala. Ano naman po ang verse po, ang supporting verse para po doon sa tremulous, yung natatakot. Basahin po natin ang Isaiah 41 verse 10 to 13. Sabi po niya, ako'y isa sa inyo, huwag kang matatakot. Sabi po ng Panginoon. Para doon po sa inyo mga
nakakasense ng problema. Ano po? Kabigatan sa buhay. Yung nakakasense pa lamang ng problema. Yun pa lang yan eh. Nalaman pa lang ni Haring Ezekias na nasakop na ng Sennacherib yung maraming lungsod ng Juda eh. Handol na kagad yung tremulos ni Haring Ezekias eh. Kaya po ba? Sabi po nito, ako isa sa inyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya. Amen. Nangyari na po sa akin ito. Kinukwento ko lamang po kanina. Lahat po ng mga may galit sa akin, napahiya at wala na po rito sa compound. At mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Hahanapin ninyo, ngunit hindi masusumpungan, ang kaaway ninyo'y wala nang talaga. Ako si Yahweh na iyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Amen? Ganun po yun. Kasi po, inaangkin ko po yung sinabi po, pangako ng Diyos kay Abraham. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Meron po kasi pangyayari dito. Talagang ako pa ang mali. Ako lang right to po naman yun. Talagang gano'n. Nasa na po ngayon? Bumagsak na po ang negosyo. Hinaharangan po yung daan dahil sa negosyo nila. Kami po ang may daan, dapat may karapatan doon. Why? You see? Ang Diyos, hindi niya pababayaan yung mga lingkod niya. Nararanasan ko po yun. Amen? Kasi po, ganun po yung nagtitiwala sa Diyos. Ang lahat ay iaayos niya. Ngayon niya po sabi ko, bago dumating si Mark kagabi, yung aking anak, sabi ko magluluto ba ay may gawain. Ano po? Pero saan ka? Kami po ay nakaayos. Naayos na lahat. Ayos na ang ating pag-aaralan ngayon. Lahat ng kaabalahan ay isinantabi na ng Panginoon. Kasi nga, ang taong nagtitiwala, iaayos niya. Amen? Hallelujah. Di po ba? Mahirap po magluto ng ng biko. Mahirap magalo. Pero ayos po. May oras pa. Nagpapahinga pa nga po ako kanina bago tayo mag-umpisa. Amen. Ganun po ang suporta ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya po, huwag po tayong magkakaroon ng tremulous, kundi palitan po natin ng pagtitiwala. Kaya nga sasabi ko doon, article number 2, trust versus tremulous. Amen. Number 3, follow versus forgetful. Pansinin niyo po, yung number 1, faith versus fear. Pareho pong F. Ganyan po tayo mag-isip. Number 2, trust versus tremulous. Pareho letter T. Number 3, follow versus forgetful. Ano po yung forgetful? Makakalimutin. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ang 7, sa verse 7, yung follow. Tingnan po natin yung follow. Hindi naman siya nilayuan ni Yahweh, kaya't nagtagumpay siya. Amen? Kaya tayo ay nagtatagumpay. Tayo ay sinusubaybayan. We are followed by our living God. Amen? Amen, di po ba? Ano po yung counterpart ng follow? Forgetful. Ano po yung verse 12? Sabi ko po sa inyo, meron ka counter Sabi po. Verse 12, nangyari ito sa kanila pagkat hindi nila pinakanggan ang paalala ni Yahweh nilang Diyos. Bagkos ay nilabag nila ang kautusan, pati ang mga tuntuning ibinigay sa kanila ni Moises. Amen? Follow versus forgetful. Tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Pero, sa ating tagapagsunod sa Panginoon, ewan ko lang po, sa iba, meron pong nagiging makakalimutan. Number 1, nakakalimutan nyo araw-araw mag-pray.
Sino po sa inyo ang araw-araw na consistent sa prayer? Siya pa yun. Ano po? Sino po ang araw-araw ni isang sitas sa Bible? Nagbabasa man lang. Amen. May yung sinasabi kong forgetful. Meron tayong pagpalo, meron tayong pananampalataya, meron tayong pagtitiwala, pero saan ka? Meron po tayong nakakalimutan. Amen? Paalala lang po, hindi pa naman po huli ang lahat. Pwede po tayong humabol. Umpisahan niyo po magbasa. Umpisahan niyo na pong manalangin araw-araw. Gawin niyo pong habit ang pananalangin. Amen? Hallelujah. Yung pong aming prayer, na tagal-tagal namin pong pinagpipray, idako niyo na po sa amin ang bayar ng aming sasakyan. Purihin po ang Panginoon. Naibenta na po yung aming isang sasakyan. Hallelujah. At magsana po ay magtuloy-tuloy na yung aming buy and sell namin. Kasi po ito ay panalangin namin para po ito ay paraan sa paraanan ng Panginoon para sa ikabubuhay naman po namin. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ano po ang sabi po doon sa awit 23 verse 3 to 4. Ay 4 to 6. Ang sabi po sa awit 23, ito po ay favorite Juan ni Amalia Milar P. Santos, ang awit 23. Ihiramin ko, Amalia, yung verse 4 to 6. Purihin po ang Panginoon. Sabi po doon. Ito po, tandaan niyo po ito, yung palo. Ano po? Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Amen. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Amen. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, sa ulo ko ay langisan, ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Amen. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Amen. Ganon ang Diyos eh. Ganon magpalo ang Diyos sa atin eh. Sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Sa mga nagtitiwala sa Kanya. Tayo ay Kanyang iniingatan. Kaya nga lang sabi ko po sa inyo, dumarating man yung mga problema. Pero meron po tayong pananagumpay. Ano pat ang ating paksa ay, we are more than conquerors. Amen. Hallelujah. Ano po yung ka-counter ng follow, forgetful? Sabi po sa awit 103 verse 2. Ikaw, kaaking kaluluwa, ang Diyos ay papupurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Yun po, nakakalimutan natin paminsan-minsan eh. Minsan lamang yung sabi ko po sa inyo minsan, yung tayo po ay may natanggap na maliit na bagay. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ni nagbigay sa inyo. Amen? Salamat po sa pagkain aming nakatatanggapin. Nakakalimutan natin eh. Nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos. Nakakalimutan natin talaga. Kaya nga po, paalala po tayo sa atin. Isang malaki o maliit na bagay na ating natatanggap, ating ipagpasalamat sa Diyos. Sa ganong paraan, makikita ng Panginoon, si Pastor Mel masyadong mapagpasalamat. Lagi ko itong bibigyan ng pagpapala para lalo magpasalamat. Amen. Hallelujah. Ganun eh. Pag hindi tayo nagpapasalamat, hindi na darating din ang biyaya. Amen. Hallelujah. Purihin. Magnet po kasi yun eh. May magnet. Para bang inaakit natin yung pagpapala ng Diyos pag tayo ay very thankful sa Kanya. Hindi tayo nakakalimot. Amen. Deuteronomy 6:11. Ang sabi po. 6:11. Sabi po siya sa Deuteronomy 6:11.
11 to 15. Ang sabi po, titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, paglingkuran ninyo siya at mamuhay ng tapat. Kayo ng tapat. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosang ng mga bayang pupuntahan ninyo. Si Yahweh ay mapanibughuin sa baka magalit siya sa inyo at kayo'y lipunin. Doon po sa salitang si Yahweh ay mapamanibughuin, baka magalit siya sa inyo at kayo'y lipulin. Yung sabi ko po sa inyo kanina, kung tayo po ay thankful, tayo ay pagpapalain. Pero pag tayo ay nakalimot, siya po ay naninibugho. Ano po? Hallelujah. Naninibugho po siya. Nakakalimutan po kasi natin siya. Alam niyo po kasi, naiuuna natin yung ibang bagay, pero siya na isasantabi natin siya. Doon po siya naninibugho. Amen? Sana po, huwag po tayong forgetful. Amen? And number 4, kung na article number 4, we are, sabi po, consistent versus compromise. Letter C. Tingnan po, consistent versus compromise. Asa po yun? Ang sabi po sa 6, verse 6b, letter B. Kaya po, consistent. Ang sabi po, ito po yung 6a. Nanatili siyang tapat kay Yahweh. 6a po yun. At, ito po yung B. Hindi nagsawa sa pagsunod sa kautusan. Yun po yung sinasabi natin consistency. Yung lagi tayong umaalala at lagi tayong lumalapit sa pananalangin para sa ating Panginoon. Amen? Meron po tayong consistent. Consistent po. Hindi lamang natutulog. Hindi lamang po tayo pagkatapos manampalataya, natulog na tayo. Nawawala na po yung trust, nawawala na po yung follow, nawawala na po yung consistency ng ating pananampalataya at pagtitiwala ng Diyos. Amen? Kaya nga po, sabi po sa 119 ng awit, sabi po, basahin po natin ang 119 ng awit, verse 33. Nagamit na po natin to ng isa, pero ngayon ay magagamit pong muli. Sabi po natin, awit 119 verse 33 to 36. Ituro mo, Panginoon, layunin ang iyong kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at lusundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Amen? Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Amen? Yung po, yung consistent. Yung iniingatan natin ang kanyang salita. Amen? Ang kanyang Biblia. Ang kanyang utos, ang kanyang alituntunin ay laging nasa ating isipan. Amen? Consistency versus compromise. Nasaan po yung compromise? Verse 14 ng ating pong binasa. Ang sabi po ron. Di po ba sabi po niya? Kaya si Haring Ezekias ay nagpasabi kay Sennacherib na hari ng Assyria. Nagkasala ako, huwag mo lamang kaming sakupin, ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hilingin mo. Amen? Ganon ang mga Kristiyano ngayon. Napupunta po tayo sa kompromisyo. Nakokompromisyo po yung ating pananampalataya. Minsan pag tayo ay nagipit, napupunta po tayo sa hindi sa kalooban ng Panginoon. Amen? Nako-compromise yung ating pagtitiwala. Nawala po kasi yung pagtitiwala. Ang lahat po na napunta sa atin ay ang fear, ang tremulous, ang compromise, ang forgetful.
Kaya po yung ating lahat ng pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon ay na-compromise. Ano po ginawa ni Haring Hezekias? Dahil sa kanyang takot sa atin, dahil sa ating takot na tayo ay mawawala na ng bigas, na tayo ay makailangan na magbayad ng bahay, magbabayad ng kuryente, magbabayad ng tubig, marami tayong gastusin, natatakot kagad tayo. Ano po ang solusyon? Dapat po tayong maging consistent. Huwag po nating i-compromise ang ating pananampalataya. Kung minsan, ano po yung compromise? Sample. Meron tayong pangangailangan. Nauwi po tayo sa 5-6. Meron po tayong pangangailangan, nakakaisip tayo na magnakaw sa kapwa. Nako-compromise yung ating pananampalataya. Di po ba? Yan po yung ginawa ni Hezekias. Dahil sa kanyang takot, sabi niya kay Haring Hezekias, nanginginig, Haring Hezekias, huwag mo na kami nusubin. Mag-o-offer na ako. Di po ba? Nakakalimutan natin meron tayong Diyos eh. Ang Diyos meron pong time. Kasi nawawalan tayo ng pananampalataya. Una pa lang eh. Pananampalataya kagad nawawala eh. Nako-compromise tayo. Tingnan niyo po. Pag matatag ang ating pananampalataya, sabi po natin nabasa sa awit 23 verse 4 to 6. Basahin niyo po. Sana po basahin niyo po yun. Alam ko si Bunso baka kabisado na ni Amalia ito eh. Awit 23. Ito pinanghahawakan naman niya. Kaya ito niyo po. Hindi naman sila. Nawalan po sila ng trabaho. Nagkasabay-sabay. Pero hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Hindi nagkulang. Amen? Isang pong patotoo yan. Dumarating po siya kasi ang problema. Wala na eh. Lugmok na tayo eh. Tinatalo tayo ng fear. Tinatalo tayo ng tremulous. Tinatalo tayo ng forgetful. Tinatalo tayo at napupunta po tayo sa compromise. Awit 119. Nabasa na po ba natin? 33, 36. Sa Job. Ito naman po yung compromise. Ang sabi po kay Job. Sabi po ni Job. Ito po yung history nila mag-asawa. Verse 7. Chapter 2, verse 7 to 10. Ang sabi niya, umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Pinuntahan niya si Job at pinagsugat niya ang buong katawan nito mula ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinukuskus niya ng bibinga ng palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. You see? Nako-compromise. Ang sagot ni Job, ito niya po, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi nagkasala si Job kahit sa salita. Amen? Hindi po na kinompromise ni Job ang kanyang pananampalataya. Kaya nga ang sagot niya sa kanyang asawa, sabi kasi ng asawa niya, kalimutan mo na yung Diyos mo ikaw para ikaw ay mamatay na. Kahit na pinaghihirap na si Job, hindi po siya nawala ng pananampalataya. Hindi niya na i-compromise yung kanya po. Dapat po magkaroon po tayo ng gano'n. Very firm na pananampalataya. Dumating man sa atin, sa aming mga buhay mga pastor. Katulad po nangyari kay Pastor Danilo, aking best friend po. Kadikit ko po at aking PRO. Kasi po akong Vice President, siya po ang PRO ng aming kadensya, Capitol. Pinauwi na po ng Panginoon, tinawag na po siya, at nailibing na po ng Webes. Sa amin pong mga lingkod, nakakasiguro naman kami na yung sinabi ni Job, hindi lamang kami sa pagpapala lang ba kami tatanggap sa Panginoon, hindi rin ba kami. Kasi po, ang mga mananampalataya, lalong-lalo na ang mga lingkod ng Panginoon. Sigurado po kasama ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Yun po yung ating napag-usapan. We are more than conquerors. Mapagtatagumpayan natin yan. Kasi po kung ang problema ay napakalaki, mas malaki, super laki
ang biyaya ng Panginoon. He is more than our big problem. Amen? He is a giant. Giant po yung ating supporter. Purihin po ang Panginoon. Oras na po, dahil birthday ko naman, pagbibigyan nyo ako na ako ay sumobra ng 5 minutes para sa aking conclusion. Amen? Ang mga kahirapan, pagsubok at kabigatan ng buhay ay ang mga narakaranasan ng lahat ng tao, maging ang bayan ng Diyos. Ay sinasabi ng bayan ng Diyos, mga mananampalataya sa Kanya. Sa bayan ng Diyos, sa lahat ng salinlahi. Ang sabi po ni Pablo dito, ni Pedro sa Aklat ng Gawa, chapter 14, verse 2, pinatatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighitian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo ng mga apostol. Amen. Kasi nga po, katulad po na sinuturo ko po ngayon, nadanas po tayo kahit po tayo ay mananampalataya. Pero, we are more than conquerors. Amen. Lagi po inutuktong yun. Amen. Di dapat isipin ng mga mananampalataya na isang katakatakang bagay kung sila'y dumaranas ng mga pagsubok. Ang kaguluhan, ang kapahamakan ay di dapat mga hulugang iniwan na tayo ng Diyos o tumigil na siyang mahalin tayo. Sa kabaligtaran, ang ating paghihirap bilang mananampalataya ay magbubukas ng paraan upang higit pa nating maranasan ang pag-ibig at kaaliwan ng Diyos. Nakatitiyak tayo na sa lahat ng mga kahirapang ito, mananagumpay sa pamamagitan. Ano po? Natuputol po tayo? Tayo ay magtatagumpay at magiging higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tatapusin ko po sa aklat po ng Roma, chapter 8, verse 37 and 39. Ang sabi po, hindi, ang lahat ng ito ay kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasulukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataas-taasan at ang kalaliman o alimang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po, tayo ay more than conqueror. Sinabi niya po, ang lahat na ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Purihin po ang Panginoon. Dadako po tayo sa ating panalangin. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay dadako muli sa ating prayer time. Hallelujah. Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Alam kong may magagawa. Patuloy po nating itataas sa Panginoon ang healing at recoveries nila Francis Pulido, Remedios, Merly de Belen Paulino, Violeta Amoyo, Teresita Sangkate, Preci May Bracamonte Dayanco, Leti Lacandaso, Justin Crisostomo Roa, Arti Poras, ganyan din po ang para kay John Patrick Castro para po sa kanyang final exam. Bigyan siya ng Panginoon ng wisdom and strength at protection din po sa lahat ng karamdaman. Ganyan din po kalakasang physical at spiritual na buhay. Ganyan din po hanap buhay para sa lahat po ng naghahanap at nangangailangan ng pagkakakitaan para sa pamilya. Sa ating pong mga kaanak, kaibigan,
sa kinala ng mga OFW sa Japan, Dubai, Norway, Hong Kong, Canada, Malaysia, Italy, Middle East, Abu Dhabi. Para po sa lahat ng nakatunghay sa atin sa mga sandaling ito, anuman po ang daanan, lalong-lalo na po doon sa mga nakaranas ng karamdaman at sa mga nangangailangan physical na kalakasan, spiritual na kalakasan, pinansyal, ganyan din po sa lahat ng uri ng yung mga problema, patuloy po natin itong itaas sa Panginoon. Ganyan din po sa mga tumutunghay din sa ating mga shares, lalo na po dun sa mga nakatunghay sa mga sandaling ito, at dun po sa mga tutunghay sa mga nag-share ng ating gawain, sa shares po ni Ann Cabrera Milarpis, Evangeline Milarpis at ni Christy Amoyo, at sa lahat po ng kasama natin na sa mga sandaling ito, mga concerns nila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Ann Cabrera Milarpis, Evangeline Milarpis, Anthony Castro, Amalia Milarpis Santos, Rochela Vanessa Santos, Christy Amoyo, Ogie Milarpis, Mark Dale Castro, Rodel Gatchalian Palan, Dalia de la Cruz, Ador Villo, Eva Pagaduan Aris, at sa kanya pong sambahayan. Ganyan din po kay Milet Panganiban at kay Sister Nita Panganiban. Ganyan din po, isama po natin sa panalangin ang nagdiriwang po ng kaarawan sa araw na ito para po kay Pastor Mel at kay Marciana na nagdaot po ng kaarawan kahapon. Patuloy po tayong manampalataya, nakikilos po ang Panginoon sa lahat po ng ating mga itataas sa Kanya. Katulad po ng nasa ating awitin, may magagawa ang Diyos. Strong faith. Strong faith. Amen. Hallelujah. Lalong-lalo na po doon sa mga nakakaranas po ng karamdaman. Purihin ang Panginoon. Lord, sa mga oras pong ito, patuloy po kami nagpapasalamat. Nagpupuri sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Kailan man po, Panginoon, ay hindi ka nagkulang. Patuloy ka po, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Gayon din po, Panginoon, lahat po, Panginoon, ng aming alalahanin. Alam ko po, O Diyos, na ito ay yung tutugunin, Panginoon. Lord, sa mga oras pong ito, itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang buhay ng aking asawa, si Pastor Mel Castro, Panginoon, na patuloy mo po siya, Panginoon, na bigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Ano man po, Panginoon, ang nararamdaman niya physically, iyo nga po, Panginoon, na hipuin. Gayon din po, O Diyos. Patuloy mo po siya, Panginoon, na bigyan ng talino, na maipahayag, Panginoon, na may pagpapakumbaba din ang iyong mga salita. At tulungan mo rin po siya, Panginoon, sa kanyang buhay na patuloy po, Panginoon, na nagpapagamit sa iyo. Lord, blessings upon blessings, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na manahan sa kanyang puso, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng sandali, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng ito, kung wala ka, ay wala po siyang magagawa. Kaya po, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang kanya pong buhay, ay amin pong pinagkakaloob sa iyo, Panginoon, na nando, Panginoon, yung pagtitiwala, na patuloy ka po, Panginoon, na mananahan sa kanya. Hindi ka po magpapabaya, hindi ka po magkukulang, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, na bigyan mo siya lagi ng pagkakataon na maipahayag, Panginoon, ang iyong mga salita. At ito, Panginoon, ay langkapan mo, Panginoon, lagi ng iyong Santong Espiritu upang ang mga salita mo, Panginoon, na kanyang naipapahayag, Panginoon, ay marami, Panginoon, ang maaabot. Gayon din po, Panginoon, ang manampalataya sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan po, Panginoon, ang pag-share namin ng gawaing ito, O Diyos. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Ikaw po, Panginoon, ang maparangalan. Ikaw ang patuloy po parang mapapurihan, O Diyos. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa prayer na aking may bahay. Purihin po, Panginoon. Jubi mo yung isosuwatin.
Andyan na ba? Yung Juby Moyo. Ano na? Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muling manalangin. Hallelujah. Ang inyong pong pagsama sa akin sa hapong ito ay more than sa, sabi ko nga po, more than po sa regalo na aking matatanggap. Yung pag-subaybay lamang ay isa na pong pagpapala sa inyong lingkod. Alam ko na ang Diyos ang kumikilos na mamagitan sa inyong mga puso na patuloy na sumusuporta. Sabi ko nga po, nagpapala sa akin ay pagpapalain ng Diyos. Kaya nga po, yung mga sumusunod, pagpapalain. Yung mga nakikinig sa akin, pagpapalain. Amen? We are more than conquerors. Hallelujah. Purin po, Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Hindi ka nagbabago kahapon, ngayon at bukas. Salamat nga po, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong pag-iingat, sa iyong gabay, sa lahat po ng sumusubaybay ng aming gawain ng Bible Study Online. Lalong-lalo na, Panginoon, pinagpapasalamat namin sa ang iyong kagalingan, ipagkakaloob po para sa aming mga kahilingan ng kagalingan para po kay Francis Pulido, Ate Remedios Santos, sa kanila pong mga karamdaman, matigil na po at mahinto na po ang kanilang pagdadialysis. Ganon din po, Panginoon, para po kay Ate Merly de Belen Paulino, sa kanyang karamdaman sa kanyang dibdib, kay Ate Violeta Amoyo at sa Resitang Sangkate, Panginoon, kagalingan din po. Para po sa kanilang mga karamdaman, ganon din po para po sa mga cancers po nila Presi May Bracamonte de Yanco at Atilete de Lacandaso. Dalangin ko, Diyos, na ang mga kasakit na ito ng cancer na dinaranas ng aming mga kaibigan ay mapawi na po, lusawin mo po ito in the name of Jesus. Ang mga cancer na ito ay mawala na po sa kanilang pangatawan at manumbalik na po ang kanilang mga kalakasan. Ganon din po para kay Justin Crisostomo Roa, ang mabilisang recovery po sa kanyang pinagdaan ng COVID. At ganoon din po para kay RB Poras na isang military na humihiling po ng kaligtasan, safety po sa kanilang duty sa bilang military. Patuloy nga po, Panginoon, na siya po ay iyong gabayan. Ganoon din po sa aking apo, Panginoon, na si John Patrick Castro na harap na po sa final test ng kanyang examination training, Panginoon, sa panibagong trabaho. Nawa, Panginoon, siya ay may pasain niya ito. Dalangin ko iyong pagpapala at pag-iingat po sa kanyang buhay, kalusugan at kalakasan din po sa kanya. Pagpapala po sa kanyang kumpanya, pagpapala din po sa lahat po ng kanyang kasama sa kanyang trabaho. Ganoon din po sa lahat po ng mga kahilingan ng hanap buhay para po sa angkan ng Milarpis. Patuloy nga po, Panginoon, na nilalapit namin sa iyo ang lahat ng ito. Alam namin, Panginoon, na ito ay iyon ang ipagkakaloob po sa lahat po na nagmimithi ng hanap buhay o negosyo para po sa ikatataguyod ng kanilang mga hanap buhay. Salamat din po, Panginoon, at patuloy kang mangusap sa lahat po ng aming mga kaanak, kaibigan, na nasa abroad, kay John Patrick Castro, Juby Moyo and family, Jesus Corpus Castro and family, kay Glenda Yamaguchi and family na nasa Japan, kay Marciana Pajardo na nasa Abu Dhabi, kay Lucy Milarpis at ang Sherma family na nasa Dubai. Ganon din po, Panginoon, sa magkapatid na Lenny at Sarah Cruz at ang kanilang pamilya, Alfred Santos at Cathy Angeles at ang kanilang pamilya na puro po nasa USA. Ganon din po sa magkapatid na Glenda at Eva Pagaduan na nasa Hong Kong, kay Marvin Pangilinan na nasa Jeddah, kay Ese Repolito na nasa Norway. Ganon din po kay Christy Amoyo and family na nasa Malaysia, Rodolfo Valencia and family, Eddie Hilario and family na nasa Canada. Ganon din po kay Lynn Maglake, Boss Gonzales na nasa Saudi, at kay Ed Cabrera, Panginoon, na kasalukuyan po undergo po ng quarantine. Andito na po siya sa Pilipinas. Dalangin ko po, Panginoon, na maligtas siya sa COVID at malagpasan niya po ang COVID at maipasan niya po ang lahat ng test at makauwi na po na San Miguel. Ganon din po sa lahat po ng mga
nasa Australia. Ganon din po kay Ate Jane Valentin and family. Ami Basco and family na nasa Australia. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng aking mga pamangkin na nasa Italy, kay Rene Apostol Salaroli, Maribel Apostol Polido, Heidi Apostol Barbieri, ganoon din po kay Danilo Apostol at ang kanyang pamilya, ganoon din po sa magkakapatid na Leia Siganlay, Lua Siganlay at Denle Siganlay at ang kanilang pamilya. Ang lahat po, Panginoon, na nabanggit kong pangalan na nasa abroad, na kaanak, kaibigan namin. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay po sa bawat isa. Pagpapala po sa lahat po ng kanilang mga hanap buhay. Negosyo man ito, O Diyos, ganoon din po. Dalangin ko rin po ang sa bawat isa, ang iyong ang kalakasan, kalusugan ng bawat isa. Ganoon din po, Panginoon, ang proteksyon laban sa COVID. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang patuloy pong pagsubaybay para po kay Nanay Belia Pangilinan Milarpis sa kanyang kalusugan, kalakasan, karagdagang kalakasan, at sustain niyo po, Panginoon, ang kanyang maintenance ng gamot. Ipuin niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga anak niya na sumusuporta sa kanya. Pagpalain niyo po at patuloy na ingatan ang bawat isa. Ganon din po sa lahat po ng aming mga nakasama sa hapong ito, Panginoon, na amin na pong nabasa. Itataas ko na lamang po, Panginoon, ang papel na ito. Tinataas ko po ang lahat po ng concerns ng mga pangalan na kasama namin sa hapong ito. Patuloy nga po, Panginoon, na sila po ay iyong gabayan, patnubayan. Ganon din po, Panginoon, ang kanilang mga kalakasan, kalusugan, kagalingan sa lahat po ng mga karamdaman. Ganon din po, Panginoon, ang proteksyon mo laban sa COVID. Lord, ano man po, Panginoon, ang minimithi ng lahat po ng mga pangalan narito, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, ako'y namamagitan na sila nga po iyong pagkalooban ng kanilang ninanais, minimiti, Panginoon, na hinihiling sa iyo, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na ikaw ay hindi nakakalimot at ikaw ay parating nakikinig sa lahat ng mga kahilingan. At alam ko right now na ikaw ay lahat na po na kanilang hinihiling ay iyo ng pagkakaloob. Salamat po, Panginoon, at patuloy din po, Panginoon, at tinataas ko po ang lahat po ng tumutunghay po sa lahat po ng nag-share po ngayon, sa mga share po ni Ann Cabrera Milarpis, Evangeline Milarpis, Christy Moyo, Eva Pagaduan Aris, sa mga nag-share po ito, sa malahat po na nanonood sa shares nito. Dalangin ko po, Panginoon, na sila nga po ay iyong pagpalain, at patuloy nga po, Panginoon, na sila ay iyong gabayan, patnubayan. Ganun din po, Panginoon, kalakasan at kalusugan ay suma kanila. Ganun din po pagpapala po sa lahat po ng kanilang mga trabaho. Ingatan nyo din po sila, Panginoon, laban sa COVID. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang pagpapala po sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, at patuloy ko rin po itinataas sa iyo ang lahat po ng aking batchmate sa elementary, sa high school na sumusuporta po ng aming gawain. At ganoon din po sa mga kaanak, kaibigan na nakakalista po sa aming papel na ito na aking mababasa po mamaya. Itinataas ko nga po, Panginoon, ng lahat ng ito, Panginoon, ng mga pangalang nakasulat dito. Ang iyong gabay at patnubay, ganoon din po ang iyong pagpapala, pag-iingat, at protection din po laban sa COVID. Ganoon din po sa aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, at sa lahat po ng empleyado ng Accounting Office ng Kapitolyo sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prihinal. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay din po sa bawat isa, pagpapalang material, pagpapalang espiritual, at protection din po laban sa COVID. Salamat po, Panginoon, at patuloy ko rin po itinataas sa iyo ang aking mga anak na nagsumusuporta po sa aming kinabubuhay, kay Mark, Panginoon, sa kanyang hanap buhay sa bilang pastor at bilang nagtatrabaho sa call center. Ganon din po sa aking anak na si Sherwin Castro, na siyang mga breadwinner namin, sa aking anak na si Marvin Castro, at ganon din po kay John Patrick Castro na nasa Japan. Patuloy mo pong pagpalain po ang kanilang mga hanap buhay, trabaho, Panginoon, at nawa, Panginoon, sila ay malayo rin po sa COVID. Salamat po, Panginoon, at patuloy ko pong nangungusap sa bawat isa sa amin
Kami po ay nagpapasalamat sa isang privilege, isa pong pribilehiyo na aming paglapit sa pananalangin na alam namin, Panginoon, na kami hindi mo bibiguin sa lahat po ng aming hinihiling ng kagalingan, kalakasan, hanap buhay at kalusugan. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay amin ang tatanggapin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon. Ang papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah.